kaso ng threat of assassination, ang defense ni VP, I was taken out of context. Is that a good defense? It's not. Will it stand in court? Ito may doctrine in law na in Latin, it's a Latin phrase that says, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. The best witness against Inday Sara, or I'm sorry to be very informal, for the best witness against the Vice President is herself. Kasi hindi lang niya once sinabi ito inulit-ulit pa niya At sinabi niya hindi siya nagbibiro. Idagdag natin dito yung isa pa niyang interview na sinabi niyang nai-imagine niya na pinupugutan niya ng ulo ang Pangulo. Ikaw yung pangalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Yan ang salita mo. Ngayon, pag sabi niya taken out of context, she did not qualify. Sinabi niya, may kinontrata na siyang mamamatay tao. And, alam natin kayang gawin. Because may mga issue ng EJK At kasali dito sa sakdal ng articles, yung extrajudicial killings na siya ang nagpatuloy nung naging mayor siya ng Davao. And may mga testigo. Mga sarili niyang tauhan na inutusan niya na gawin yan. Ihambing natin ito doon sa isang kawawang guro na nag-post sa social media na sinabi niya magbibigay siya ng 20 million kung merong papatay kay Digong, kay former President Duterte. Ano nangyari? Hinuli. Kinasuhan. Siya ba ay may kapasidad na magbigay ng 20 million? Not even one. Wala. Kahit 100, wala. And itong gurong ito ay awardee bilang outstanding na guro. Yun walang kapasidad na itupad yung kanyang banta. Itong Vice President may kapasidad na gawin yung kanyang banta. May pera, may koneksyon, nasa kapangyarihan, at may mga DDS, Davao Death Squad. Ayon sa testigo, sila Cañas. Attorney, si Vice President Sara ba ay may kasaysayan ng karahasan? Naalala nyo, nung siya ay mayor, meron siyang binugbog in front of TV cameras. Yung kawawang sheriff na ipinatutupad lang yung kautusan ng husgado. Anong ginawa niya sa sheriff? Binugbog niya in front of the media. And then balita namin, nagtago na yung sheriff sa takot. Kung sa ating ordinaryong tao, at ordinaryong tao rin ang gumawa sa iyo, anong gagawin mo? Ididemanda mo. Itong kawawang sheriff, nagtago. History of violence, maliwanag. Attorney, educate us dun sa pag-i-interpret ng narinig namin. Kasi sabi nila, ang wikang Pilipino ay hindi sa literal natin ini-interpret, kundi dito sa diwa ng pagkakasabi at sa mensaheng ipinaparating sa targeted audience. Yes. Parang teenager na bago magkasintahan, pag sinabi ng babaeng baliw ka, ngingiti yung lalaki, ay baliw na baliw talaga ako sa iyo. Kung iba mag-i-interpret niyan, libelous yun. Ay, hindi. Ay, di, kung iba, yung Okay. term na baliw, kung magkakaroon ng interpretasyon. Ganon din sa mag-asawa na nagmamahalan. Yung masasamang salita ay love language nila. Ang tanong ko po sa inyo, sino ang pwedeng mag-interpret ng mga pahayag na yon? Kasi mukhang doon pumupunta yung depensa ni VP Sara. Sabi niya, misquoted. Ganito yun, no? Yung karakter ng tao ang importante. Number 1. Propensity to violence. Number 2. Ano yung history ng tao? Okay? Number 4. In what context niya sinabi? In what context? Nag-zoom siya. Nasaan siya nung panahon na yon? Nagtatago sa opisina ni Paulo Duterte. Bakit siya nandun? Yung kanyang chief of staff
si Attorney Zulaika Lopez dinetain ng Kongreso. It was in that milieu, yung ganong sitwasyon na ginawa niya yung banta. How can you take that out of context, considering all circumstances attaining at the time? There's only one interpretation that can be drawn from that statement. Seryoso siya. Dahil galit eh. She was triggered. So hindi siya naglalambing nung panahon yon? Hindi yung figure of speech yan. Gaya ng sinabi ko, yung circumstances nung sinabi niya yan. And considering yung kanyang background. Ano siya? Masyadong triggered siya nung panahon na yun eh. Anong oras yun? Madaling araw. Sa sobrang galit niya, nag-livestream siya, inilabas niya yung galit niya at nagbanta siya. How can you take that out of context? How can you be misquoted? Seryoso siya. More importantly, sinabi niya, no joke, no joke. Twice. And inulit niya yung banta. Kung yun out of context, ba't mo uulitin in a different occasion at a different forum? Di ba? Kung meron ho tayong natutunan dito sa proseso na ito, siguro yung hindi na masurpresa doon sa mga gawi at asta ng impeachment court. Ngayon po na yung kaso ay nakarating na sa ombudsman at di umano ay sinisiyasat, what if natuloy po ang proseso ng paglilitis? At by sudden stroke of fate, nagbotohan sa Senado para i-drop yung Article 2 that deals with yung Confidential intelligence. yes, yung graft cases sa pangalawang pangulo. Acceptable ba rito ang prosecution? Ano po ang magiging In linya relation dito? to the ombudsman? Opo. Mabuti ho nagsalita na si Ombudsman Martires that he is leaving it to the next ombudsman to address the case. He already backed off yesterday. So we welcome that. Because yun ho ang tamang proseso eh. Ayon sa batas, ayon sa Republic Act 6770, and ayon sa saligang batas. So, hindi na ho namin pinoproblema yon. Dahil sinabi na niya na ang kanyang kapangyarihan lang, sinabi niya, ay mag-imbestiga. Hindi ang magdesisyon at mag-file. Aantayin niya yung kahihinatnan ng impeachment trial, which is tama. I commend the ombudsman for that. Attorney, dun sa kaso ng maaring, dun sa 7 artikulo, may sakdal doon na pwedeng isamon ang record ng bangko. Pero sa pagkakatanda ko, yung insidente ay mahigit ng 10 taon. Binulgar ni dating Senador Antonio Trillanes yan. Tanong ko po sa inyo, kasi sabi ng mga bankero, ang inaatas lang daw naman sa kanila ng batas, 10 taong hahawakan yung mga bank records. Maliban po sa bangko, saan pa pwedeng makuha yung mga records na ito? Ganito ho yan eh. Ang AMLA ho ay kumpleto dyan. Ang AMLA. Subalit, sinasabi ng mga bangko na 10 taon lang nila pe-preserve. Sa amin ho, kahit yung sa 10 taon na yun, may mahuhukay na kami. Sa 10 taon na yun, marami na kaming nahukay. And besides, meron ng AMLA. Ididikit ko po ito, iuugnay ko doon sa SALN. Sa SALN. Sapagkat, yung bank records ng kanyang transaksyon sa mga nasabing bangko, yung kanyang account, joint account with sa ama niya at yung kanyang personal na account. Ikukumpara mo yan, ikukumpara mo doon sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Makikita nyo doon yung hindi pagkakatugma eh. Ang sabi niya,
Hindi, nag-file naman ako ng SALN eh. So wala akong kasalanan. Hindi pinag-uusapan. Hindi usapin yung kung nag-file ka o hindi. Ang usapin ay kung yung iyong SALN ay sa Tagalog 3. Totoo, tama, at tumpak. True, correct, and accurate. Yun ang hinihingi ng batas doon sa SALN eh. Totoo, tama, tumpak. Para madaling tandaan, triple T. Kung ikukumpara mo yan sa kanyang bank records, talagang makikita mo na hindi tugma, malayo. Maraming assets, maraming salapi na hindi nakadeklara. Diyan ho na-convict si dating Chief Justice Corona. SALN and bank account. Hindi ko ba sa batas sa mga nasa gobyerno, ang kayamanang hindi may paliwanag, ang presumption ay hindi nagmula sa mabuting paraan. Tama kayo. Ang presumption na yan ay nasa batas on malversation. Kung hindi maipaliwanag ang presumption, nakaw sa kaban ng bayan, ill-gotten. Tama kayo. So ito'y baliktad dun sa paniniwala na, again, maxim ng batas na patunayan nung nagkasala ako. Sa kasong ito, sa batas ng SALN, ikaw ang magpapatunay na may provenance yung Yes. iyong pag-ari. Once the requisites for the presumption kicks in, the burden of proof shifts. Dahil ang presumption now, it's ill-gotten. So the burden of proof goes to the accused to prove it's not ill-gotten. Pero may problema pa rin dyan. Bakit wala sa SALN? Diba? You may be able to prove, kaya mong pruwebahan, patunayan, na hindi ito ill-gotten. Pero may tanong pa rin. Dahil ang alam natin, wala tayong alam kung merong ibang legitimate income si Vice President eh. At wala siyang binabanggit na other sources of income, kundi yung kanyang sweldo bilang Vice Mayor, Mayor, Vice President. Alam natin kung magkano kinikita niya. So, yan ba ay tama sa SALN o hindi suportado ng SALN eh, malaki? Kaya, mahalaga, mapatunayan kung ano yung base, yung simula nung kanyang SALN. Magkano ang simula? Kunyari, 2016, ang SALN mo ay dineklara mo 2 milyon. Yan ay relevant to prove kung gaano lumobo at bakit lumobo at bakit ganun kalaki ang paglobo. May baseline ka eh. Yung base SALN nung magsimula siya sa serbisyo pampubliko. So ito panahon ng mga accountants. Magpipiesta sila dito Oh, yeah. pag lumabas. Assuming na, Marami yung expert lalabas dyan. okay, siyempre, marami naman talaga sa abogado ang nag-aaral sa future scenario. Halimbawa nga pong dinismiss dahil mismo naman Senate President ang nagpahiwatig na kaya din ang gawin, na pwede, dinismiss ng walang trial, ano ang recourse na pwede niyang gawin? Saan kayo tatakbo? Sa Supreme Court lang. Wala kami ibang pwedeng puntahan. Kasi ang Supreme Court lang, ang final judge, institutional issue of whether it is compliant with the Constitution or not. Yun lang ang pwede naming iakyat eh. Yung grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Anong pwedeng parusang gawin? Wala akong parusa yan. Edi, again, Ang mangyayari sa Supreme Court niyan, sasabihin lang, mali ginawa nyo, ituloy nyo yung trial. halimbawa hindi rin ituloy. Ano po? Hindi rin ituloy kasi wala pala namang parusa sa mga Sa impeachment? Sa impeachment No, po. hindi. Kala ko pinag-uusapan natin yung sa pag-akyat. No, ang impeachment to, the decision cannot go beyond. Sinabi ng Constitution removal, Hindi po. Ang tanong ko po, kung walang pwedeng parusa dun sa mga senador na maaring sa pananaw ng nasa prosecution ay may pag-abusong ginawa sa kanilang discretion or indiscretion, ay paano Wala. naman po? Wala talaga. wala. Because ano yan husgado yan They exercise discretion in weighing issues. So you cannot challenge. You cannot challenge yung exercise of discretion. You can
challenge it for purposes of taking it up with the Supreme Court if it's constitutional or not. Pero beyond that, paparusahan mo, walang parusa yan. Yung pong lahat ng korte sa Pilipinas hanggang Supreme Court, pag may pag-abuso sa kapangyarihan, pwedeng maparusahan. Kung merong krimen, Apo. ito hindi. So yung impeachment court, ito ang nag-iisang korte sa Pilipinas na may absolute right to abuse. Wala ho, there is no such thing as an absolute right to abuse. Eh hindi naman mapaparusahan pala kung mabuso eh. No, kasi ho ganito no? Gaya ho ng ang impeachment court is in a different level than the ordinary courts. Iba yan. Kung meron hong mga pagkakamali sa desisyon, that is an exercise of discretion granted by the law. Kung may abuso, the Supreme Court can only correct the decision but not penalize the judge. It's the process that is going to be addressed, not the judge. Again, educate us. What corrective measures ang pwedeng gawin ng Supreme Court, assuming for the sake of discussion, na umabuso yung impeachment court? Wala. The only thing the Supreme Court can do is either reverse or modify yung kanilang decision or action. Pero parusahan, hindi pwede. So kung minodify nila, ano ba, sabi nung ano natin yan, dismiss outright. Sinabi ng Supreme Court, sige, modify natin yan, ibalik nyo, mag-trial. Who can compel Senate impeachment court? Yung kautusan ng Supreme Court. Pag hindi nila sinunod yun, Well, crisis. that's an open issue now. Yes. Constitutional crisis. There will be a constitutional crisis. Kung nag-utos ng Supreme Court, ayaw sumunod, then we have a crisis. Pero I doubt kung hindi sila susunod. Susunod ho yan. Naniniwala ako na ang mga hukom ng impeachment court will do the right thing. They will do the right thing. Nanumpa sila eh. Biro mo, when they took their oath of office as senators, nanumpa yan. Ang impeachment, ang tanging proseso na manunumpa uli. Manunumpa uli. So dalawang panunumpa. Yan lang ang sitwasyon na merong ganun. All other public officials, manunumpa yan bago umupo sa katungkulan. Ang impeachment lang, proceeding, ang tanging pagkakataon na yung mga senador o public servants manunumpa muli to emphasize yung kahalagahan ng proseso. It is a constitutionally mandated process. Sabi po nung isang impeachment court judge, kahit daw siya sunugin magkaamoy ano siya. Wala ho tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Yun ang kanyang pananaw eh. At the rate things are going, attorney, parang it's just a matter of time na itong kasong ito ay maaring pumanik sa Korte Suprema. Well, ako ho, that's a possible Yeah. direction, no? Yes, sir. Pero uulitin ko, let's trust the process. Trust the process. Pausadin ho natin to. Para hindi tayo nanghuhula. Kasi, ito ho, the more this is delayed, hindi lang naman ang taong bayan ang apektado. Kasi, kaya sinasabi ho ng Sandigang Batas, at trial to proceed forthwith. Kasi, yung impeachable officer, ayon sa Constitution, 5 lang yan eh. Pangulo, pangalawang Pangulo, members of the Constitutional Commission, the Supreme Court, members of the Supreme Court, and the Ombudsman. Itong mga taong ito, itong mga opisyal na ito, napakahalaga ng kanilang trabaho sa pamahalaan. Napakahalaga para sa serbisyo publiko. The longer that this is delayed, nabibinbin pati trabaho nila. Hindi sila makatrabaho. Kaya nga merong provision 1-year ban rule. Kung hindi, walang gagawin yung impeachable official, kundi sumangga ng sumangga sa complaint. Kaya nasa benefit din nung inimpeach na opisyal na umusad ito forthwith.
para pati siya makapagtrabaho ng mahusay, makapagsilbi na uli. From GMA. Ted Cordero from GMA News Online. Sir, if ever the Senate Impeachment Court dismiss without trial yung impeachment, ano yung specific na ipa-file ng House Prosecution sa Supreme Court? Petitions for certiorari with mandamus. Certiorari questioning the exercise of abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction, mandamus for the court to compel the court to try it. Attorney, July, dalawa daw mahalagang mangyayari dyan. Yung maaaring magsimula muli, yung bagong impeachment court, makonvene. Pangalawa, yun daw sabi ng ibang abogado, baka yun ang kinakatakutan, magpapalit ang ombudsman. Yun hong lalabas, kayo ba'y naniniwala na mas takot ang kampo ng pangalawang Pangulo doon sa lalabas na ebidensya na pwedeng magamit na kaso sa ombudsman? Mas matakot. Okay, mas matakot siya dito sa impeachment, hindi doon sa ombudsman. Bakit po? May kasama dito perpetual disqualification from office, removal from office. How often does that happen? How often does that happen? You will be judged by history. Ay sa ombudsman po, mas marami silang pinatawan ng perpetual disqualification at pinusasan pa. Ito ho, ano? Iba kasi yung level nung sa ombudsman eh. Kaya may kulong yan eh. Ibang level yan. Ibang level hindi natin pwedeng ihambing yung level niyan sa level ng impeachment. Ito yung pinakasagrado na proseso sa ating saligang batas. I don't think she will plead insanity. I don't think she will. I don't think she will. Pangalawa, that is absolutely uncharted territory. Kasi yung insanity, ginagamit ho yan sa criminal process. Hindi, this is neither criminal, civil, nor administrative. Naiiba ho to. Panay nakikinig natin, sui generis. Ganon ho ka-importante, ganon ka-espesyal ang impeachment proceedings. Ganon kasagrado. Kaya dapat sundin yung nakalahad sa saligang batas. Biruin niyo ho, yan lang ang nasa saligang batas na paglilitis, walang iba. And nag-a-apply lang dun sa 5 nabanggit ko na pinakamataas na pinuno ng ating bansa. So, you know, this is completely uncharted territory kung mangyayari yan. Pero palagay ko hindi eh. Dahil hindi ito criminal, hindi ito civil, hindi ito administrative. And I seriously doubt sasabihin niya na nabaliw siya. And not in any context, ha? Ito, ididikot ko sa sinabi mo. There is a growing discontent bordering tiding over the impeachment court. Many people believe that he favors the vice president. Do you share the same view? Number one. Number two, what if by a sudden stroke of fate, the Senate president falls in the 20th Congress? Will this breathe a new trust into the tribunal, now worn and waning? Yun nung, okay. I will decline to judge the person of the presiding officer, the current presiding officer. But I will judge the action. Hindi ako personal. I will judge the action. And I think I need not spell out what my sentiments are. Pero I still respect and I will still trust him to do the right thing. What's your second thing? Ayan. Well, kaya ho mahalaga eh.
for the senators, judges, abide by their oath and perform their solemn duty because it's the institution that will suffer. Ang Senado, kilala as the last bastion of democracy. Dahil lahat to ng hindi malutasan ng mga government institutions, departments, saan tumatakbo? Saan humihingi ng ayuda? Saan humihingi ng pagwawasto? Sa Senado. Pag nag-imbestiga ang Senado, walang patumpik-tumpik yan. Kahit sino ka pa man. Kinatatakutan yan, pero inirirespeto. Ngayon, kanya-kanya na tayong opinion. Attorney, medyo na trigger ako dun sa last bastion of democracy. Ilang kayong matatanda ang kagaya natin na naniniwala na gano'n ng Senado? Kasi, katatapos lang ng eleksyon, ang tanong ng mga tao, o nga, magaling na abogado yan, magaling yan kandidato. Eh, nakakatulong ba sa amin yan? Mas mabuti po yung nakaupo doon na alam mong may kakayanan eh. Na kayang may diskresyon, may tamang timpla. Kaysa iboboto mo dyan dahil lang popular, hindi ko naman nilalahat. Meron popular na mga nakaupo or uupo na tama ang mga ginagawa. Not simply because galing yan sa entertainment industry, immediately, huhusgahan na, ay, hindi marunong yan. Hindi eh. Maraming nagpakita ng kakayanan. Maraming nagpakita ng tamang pag-iisip. Maraming nagpakita ng impartiality. Nagbabalanse. Kaya lang, meron din naman nagpapakita na dapat hindi ibinoto. Mga ganyang klase. Attorney, magandang umaga po from GMA Integrated News din. What do we expect from the House Prosecution Panel moving forward? I know that you have already submitted your reply to the Senate. And as I understand, tama po ba ako na hinihintay din ng Ombudsman yung reply po ninyo sa counter-affidavit ni VP Sara? Unang-una, gaya na banggit ko, nag-back off na ho si Martires, si Ombudsman Martires. So, hindi na niya pagagalawin yan. Sabi niya, pinauubaya na niya doon sa papalit sa kanya. Secondly, nais ko pong ituwid na ang House of Representatives, hindi ho complainant yun sa Ombudsman eh. They are not complainants. Ang ginawa ho ng House of Representatives, ng Committee on Good Government and Accountability, pinadala lang yung report sa Ombudsman. So, hindi ho complainant ang House, yung committee. Like ngayon, sabi ko nga, mooted na. Na-moot na because nag-back off po si the Ombudsman correctly backed off. So wala na po kayong ifa-file sa Ombudsman? In the first place, hindi naman complainant ho ang committee eh. Tsaka spokesman ho ako ng prosecution. Hindi so limitado yung aking yung aking engagement limitado. Yung akin lang is kung ano yung alam ko bilang abogado at bilang nakakaalam kung ano yung background. So hindi ho yun yung official So si attorney, sa issue nga na yun, nagbibigay lang ng service beyond his call of duty. Yeah, please. Paabot ng mic doon sa... Lapit ka na lang iyo. TJ Mendoza po from Net25 po kay Attorney Bukoy po. Attorney, pwede po bang mag-file ng motion for inhibition po ang ating pong prosecution panel dun po sa mga senator judges po na nagpapakita ng kaagad ng kanilang decision kahit hindi pa po nagsisimula yung trial? Pwede ho. Ang tanong nyo lang kung pwede, di ba? Apo, O sagot yes. ko pwede.
At how true po yung mga sinasabi ng atin po mga ibang legal luminaries na kahit po mag-resign si VP Sara Duterte while ongoing po yung trial, ay pwede pa rin pong ituloy yung mismong trial? Opo, dahil dalawa ang consequence ng ng guilty or kung mag-resign ka. Removal and perpetual disqualification. Mas importante yung pangalawa. Ibig sabihin, kahit janitor, government service, hindi ka na po pwede. Kahit na barangay captain, hindi ka na pwede. Why? The issue is fitness for public office. Fitness. So perpetually, hindi ka na pwede. Kaya importante, kahit mag-resign, isulong pa rin, ituloy pa rin. Kasi may kadikit na consequence disqualification. At bilang panguli na lamang po, attorney, no? Sinasabi po ng Senado na plenary is supreme. Paulit-ulit po natin naririnig yan kay SP Chis Escudero, no po? Hindi po ba mas mabigat dun sa mga tinatawag na, dun sa mga nag-aaral ng law, yung constitutional supremacy na tinatawag? The Constitution is supreme. Even the senators are subject to the Constitution. Thank you po, attorney. Attorney, yung tanong niya, dagdagan ko, baka Walang magandang kilalabasan Walang magandang kalalabasan. Bakit kamo? Unang-una, maantala. Pagtatalunan na naman yan. Ubus na naman ang oras dyan. Gusto natin umusod na Honestly, we can take our chances. Kahit nandyan sila. Basta mailabas lang yung ebidensya. Yun ang importante. Malabas ang ebidensya. Huwag na tayong lumihis. Huwag na tayong lumihis. So, yung inhibition sa nung conviction. Kasi madadagdagan yung siyam Kinakailangan. Kasi ang bilang dyan, ang importante hindi yun siyam Ang importante yung 2/3. Kaya lang po. Kasi ang sinasabi naman, hindi how many to acquit How many to convict. Kung magpa-inhibit ka, yung 2/3 hindi nagbabago. Yung pa rin. Hindi practical. So, nabawasan ng one chance Yes. for every 16. Yes. Kasi pwede mong isugal o ilaban yung swing votes. May swing votes Ilan lang naman yung identified na blind loyalty. Ilan lang naman yan Ang importante, mailabas. Kasi kahit sila pwedeng pwede rin bumaligtad yan Ganhon kami kalakas ang paniniwala doon sa ebidensya. Ganong katindi ang aming paniniwala na basta mailahad yan. Kasi for all you know, hindi rin nila alam Even yung mga loyal pwede hindi nila alam kung ano yung ebidensya. Nakikinig lang nila yung side ng Vice President. Hindi nila alam What if malaman nila, ay grabe pala. Sabi ni Sara, marites lang yan. Gawa-gawa lang yan, marites lang. Hindi naman pala marites yan, totoo pala. So kami, kaya sabi ko, trust the process. Kahit na yung mga tingin natin biased, for all we know, hindi nila alam kung ano yung ebidensya, ano yung tunay na storya. Plus, may swing votes. May swing votes. Bottom line, mailabas. Malaman ng tao kung ano ito. Educate the public. Encourage critical thinking. Encourage critical thinking. Ask questions. Get involved. Makisali. Maging mapanuri. Maging mausisa. Di ba? Kung matuloy yung trial ni VP Sara, we should have a chance to face yung The court and the prosecution will afford her every chance. Every chance. Sagutin lang niya. Halimbawa may point na i-raise ang prosecution panel, she can ask them to May cross-examination ho yan Yung proseso para tayong nasa husgado. May presentation ng evidence, ang prosecution, ikaw cross-examine nila. And then recross. Ganon din
Pagdating sa kanyang panic, ganun din. So, exhausted presentation of evidence. Hindi, every opportunity will be afforded the Vice President. Harapin lang ito. Do you have any idea kung gaano katagal? Nako, yan ho ang problema. Hindi natin alam. Hindi yan hindi naka-fix yan. Depende yan eh. Hindi mo pwedeng madaliin. Hindi pwedeng madaliin. Yung previous experience, gaano katagal lang? Ay, nako. Pinakamatagal. Pinakamaikli. Pinakamaikli, parang 2 months eh. 2 months. Kasi, if naalala nyo yung kay President Estrada, naputol yun. Because of the second envelope, hinarang nila na wag buksan, na buksan yung second envelope. Anong ginawa ng mga private prosecutors? Nag-walk out. Ayaw na bumalik. Ano nangyari? People power. Kaya naputol kagad yung na hindi na natapos yung kay President Estrada eh. Nung binuksan yung second envelope, wala naman palang laman, harmless. Ito yung Jose Velarde accounts, kung naalala ninyo. Wala naman palang laman. So, ang akin, ibig kong sabihin lang, ganito. Kung susupilin mo yung ebidensya, akala mo, tama yung ginagawa mo. Yung pala mas nakasama pa. Sinupil mo eh. Kaya yung pagsupil, pag-conceal, pagtago, suppression, hindi nakakatulong yan. Ang mahalaga is to search for the truth. Ano yung katotohanan? Walang mas mahalaga dyan. Sa usapin ng proseso, the more you suppress the process from going forward, the more the desire becomes compelling. Kasi magagalit yung tao, ba't yung iniipit? So the desire to search for the truth becomes more